Okay, mabilis na update lang sa BTC. So, si BTC ngayon, no, parang walang masyadong ginagawa, parang sideways lang. Pero, mapapansin natin, itong galaw ni BTC dito sa mga area to, no, mga ilang araw na to, mga 1 week na to, no? 1 week, 2 weeks na ata to. O, magto 2 week, o mga basta mga 1 week. Anyway, meron tayong makikitang some sort of parang nagka-carve si BTC ng some sort of topping pattern na mapapansin natin pati rin sa DXY, no? Pati rin sa DXY baka mapansin rin natin na mukhang magkakaroon ng some sort of reversal parehas, no? Reversal sa BTC at reversal sa DXY. Hindi natin sure pero yun nga, kung titingin lang tayo ng mga ng itsura, mukha tayong merong ano, no, head and shoulders pattern dito, no? Meron tayong shoulder, head, tapos isa pang shoulder, at potentially baka magkaroon tayo ng right shoulder. Hindi natin sure, ha? Sa ganitong itsura kapag sloping down, no? Sloping down, yan makikita natin, no? Kapag nag-i-slope down ang head and shoulders pattern, madalas ano, no, mas mataas ang probability na meron talaga tayong pattern na ganito at most likely magbe-breakdown, no? Mga examples dyan, meron tayo sa ATH natin dito. So, ito, no, for example, ito, no, meron tayong head and shoulders pattern dito. Ganyan. Ganyan, sloping down. At nagkaroon siya ng break, doon siya nagkaroon ng mga puro red, no, puro red candles. Titignan natin ang technical target ng dump na yan dun sa breakout point niya, no. Medyo dun tayo sa mga area na kung saan tayo potentially nagba-bounce, no, or nagko-close below, nagko-close above, sorry, no. Then nagkakaroon pa tayo na isa pang push to the downside dito para sa lower low. Okay, so meron din tayo actually sa DXY, no. So meron tayo dito, no. Tingnan nga natin kung anong magiging target nito in case na ganito, no. Check lang natin, sabihin natin mga ganyan. Oo nga pala, 30k nga pala ito, no. So ang pinaka bullish na dump nito, kailangan ang neckline niya horizontal, no. Testing lang natin saglit, ha. Nasa taas hanggang sa ilalim. Kung magbe-breakdown siya dito lang, o nasa mga bandang 33k, no. Basically itong area to, no. At meron din tayong fibs dyan na 0.618 area, no, dito sa area to, no. Yan. So alisin na natin tong isang linya to. So kung bullish tayo, dapat dito lang tayo sa mga area to magba-bounce, no, or maximum target of bounce dapat tong mga area to. Okay, so sa DXY, pakita lang natin ang DXY, na sa DXY, nagdrawing na ako, no, na mukha tayong mayroong inverse head and shoulders pattern dito. Madalas nabubuo ang mga gantong klaseng pattern sa impulse wave theory, no, na magkakaroon tayo ng some sort of, di natin masabi kung 5 wave count or baka ano lang, baka 3 wave count lang, pero check natin, meron tayong potential na 1, 2, 3, 4, 5 potential. Then ito, in case na mag-break out to si DXY, kailangan natin maka-expect ng gantong klaseng target most likely. Ganyan. Mag-break out. ATH to, no? Hindi tuloy ATH. I mean higher high, sorry. Hindi pala ATH. Higher high ang target nito most likely kapag magbe-break out. So, may possibility na, ano, no, na baka meron tayong maling bilang dito. Hindi natin masasabi, ha, kasi hindi natin masasabi. Pwedeng ABC correction din to, no, na meron tayong ganito kaya to. Pwede ba to? Hindi natin masabi. Basta makikita natin mukhang meron tayong completion of structure dito na posibleng 1, 2, 3, 4, 5 na ganito, 1, 2, 3, 4, 5 at magkakaroon to ng some sort of correction up. Dapat lower high kapag correction lang, pero kapag higher high dito, medyo kakaiba yon. So unless ano, no, unless yung higher high niya ang tawag dito, expanded flat correction, which is napapag-usapan natin sana sa S&P 500 din yon. Excuse me. So may possibility kayang ABC correction to. Mahirap na to, no? Parang possible ABC na ganyan. Medyo mahirap i-plot tong ABC correction nito. Dapat
Dapat ang dump na ito medyo almost pareha sa C-wave. Oh, hindi, no? Dapat 0.618 to, no? Tignan lang natin, ha? Saglit. 0.618 dapat ang target nito. Hindi, no? 0.5 lang, kulang to, no? Kulang. So mukhang hindi siya ABC correction. Hindi natin sure, no? Baka mali rin yung plotting ko dito. Baka dito yung A wave, B wave, tapos meron tayong some sort of C wave na 5 waves. Na baka ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Kaso ito, no, medyo parang overlap to, So mukhang bawal. Hindi natin sure, Pero sa nakikita natin, medyo nagpa-pump si DXY, no? Medyo nagpa-pump. At nakakabuo siya ng inverse head and shoulders pattern, which is bullish to, no? Bullish reversal pattern. Pero masaklap 'yun kasi kapag nagkaroon tayo ng bullish reversal pattern sa DXY, gagawin ng S&P 500 most likely at ng BTC natin, most likely magdadump, no? So ito si S&P 500 natin, meron tayong potential ABC correction na mukhang overheated si S&P 500. Hindi natin sure, pero possible na may fifth wave dito, possible din na baka B wave to, hindi natin sure. So ang pinaka-focus muna natin sa BTC, no, na meron tayong nakikitang head and shoulders pattern na actually bearish pattern, no. So masaklap kapag nag-breakdown tayo dito, lalo na meron tayong sloping down na pattern, mas highly likely na mag-breakdown siya. So dito sa shorter time frame, punta tayo na 1 hour. Medyo may ganap siya, no, si dito sa mga part na to. So punta tayo ng 1 minute saglit. Nagte-trade kasi ako dito sa part na to. So nagulat ako, lakas ng pump neto biglang, tapos biglang ang lakas din ng dump. So meron tayong pump and dump dito. So ilang minutes lang to. Within 2 minutes ang dinump nito 43,000 hanggang 42,700, no. Nag-dump ng ng $400 within 2 minutes. Actually, kung dito na 3 minutes, no. Mga $400, $500 mga $400 nga binagsak, no, or 300 ba, no, kasi from dito, no, mga $300 lang pala, no. So medyo parang bills nito, no. Titingnan natin ang volume. Malaki ang volume nito sa 15 minutes. Makikita natin medyo malaki rin ang volume nito. So ano kayang pattern ang meron sa BTC dito sa shorter time frame? Tignan natin, possible kaya, so meron tayong parang meron tayong some sort of falling wedge dito of some sort, ganyan, potential falling wedge, at nagkakaroon tayo ng potential fake breakout potential lang, hindi natin sure, baka tumuloy-tuloy pataas to. Titignan natin ng fibs nito mula sa pinakataas, ayaw niya ma-pinpoint, yan, i-manual ko na lang. At hindi pa rin tayo nagbe-breakout ng 0.5, no? So merong merong mga meaning to, no, itong mga wake up na to or mga push up na to. Dalawa actually meaning yan. So medyo pointless isipin tong mga wake up na to kasi ang side ng mga bulls dyan, ang sasabihin nila, since maraming beses na tatap tong itaas na to, most likely tinatanggalan ng posisyon ng mga tao at eventually magbe-breakout, no? At the same time, kapag sa bears naman, sa side ng bears, ang maiisip naman nila, topping pattern to, no? Topping pattern. So ang iisipin nila, okay, ayaw ma-push up ng price dito sa some sort of resistance na to. So most likely solid na type of resistance to na hindi mai-push up. So yun lang yun. So medyo pointless, no? Dalawa yung parang half full glass or half empty glass, kumbaga. So ganun lang yung yung idea ng bulls and bears dito sa mga push up na to. So hindi natin actually sure kung etong push up ba na to bullish or bearish, no? Hindi natin actually sure. Pero since nasaan tayo, 0.5 tayo, nasa resistance pa rin tayo, pwede natin maisip na medyo itong part na to medyo bearish pa. At yun nga, makakagawa tayo ng inverse head and shoulders, head and shoulders pattern dito of some sort.
no, ganyan. So ano doon pa rin yung idea na mas highly likely na bearish, pero yun nga, yung warning ko, no, pwede tayo umabot ng 0.618 area dito, no, pwede pa tayo umabot dito. May potential na A wave, B wave, at may C wave pa dito. Okay, may potential na mangyari na. So kahit may potential mangyari yun, masasabi ko, take natin yung risk na pwede tayo mag-short dito sa mga area to, no. So marami beses tayong pwedeng nakapag-short dito simula dito pa lang, no. So short, bagsak. Dito ulit, pwede mag-short, bagsak. Dito ulit, short, bagsak, no? Maraming beses. So, ang pinaka kailangan nyo lang gawin na yung take profit, no? Kung mag-ano ba kayo, kung gusto nyo ba mag-take profit, mas maganda kung may take profit kayo on the way, no? At least para in case na mag-push up ulit si BTC. Di kayo masyado, di kayo mali-liquidate, or more like may profits kayo sa stop loss nyo after nyo ma-stop loss, no. Yan, kunwari may profits pa rin kayo. Okay, so tigilan tayo ng 15 minutes saglit. So meron tayong parang napakalaking wick dito, yan, napakalaking wick dito, no. So in case na, so ito yung yung pinaka high ng pump na galing sa dump na to. Taga lang, ha. Yan, galing sa dump na to, ito yung pinaka high, no. So, pwede natin ma-expect, parang meron ding to, no? Hindi ko masabi, no? Pero parang merong some sort of pattern din to na parang, pwede natin masabing expanding wedge na baka may leading diagonal of some sort dito. So, possible din na hindi ganito ang drawing, baka hanggang dito lang. At meron din tong 5 wave counts na meron tayo. Actually, i-extend natin to, yan. So, most likely, ang itsura niyan, kung sa 15 minutes lang, no, meron tayong first, second, third, fourth, fifth na leading diagonal. At madalas, meron tayong mga some sort of fake breakout ng ganito, no, ng linyang to, ng diagonal line na to. Makakita tayo dito. Then, papasok tayo pabalik. May fake breakout na naman, no, tapos papasok na naman tayo pabalik. So, medyo, medyo parang balimbing si BTC. Parang gusto niya mag-breakout, pero at the same time parang meron tayong maraming fake outs dito. Nagkaroon na tayo ng dalawang fake outs, no. Tapos mapapansin natin dito, ito yung yung 1 minute na napakabilis mag-dump. Ito. Yan. 1 minute na ito, magsusupport siya dito sa linyang to, biglang magda-dump na matindi, no. Tapos nasa ilalim na naman siya. So parang may ganap, may kakaibang ginagawa si BTC. So last one siguro, meron tayong mga news ba? Meron ba? Kasi si DXY nagkakaroon na naman ng pump, no? Nagkakaroon naman ng pump. Pero hindi pa naman ganong kalakasan. May may mukhang pagawa siya ng pattern. Ito si BTC mukhang pagawa rin ng, or more like baka patapos na ang pattern. Hindi natin sure. Pero titignan natin ang news natin. Saan nga ba 'yon? Sa settings, nakalimutan ko na paano to. Yan, zoom in tayo. So marami to, no, marami. Ito ba, JOLTS job opening. So tumataas ang labor market natin. Imbis na 8.75, tumaas pa lalo, no. So papakita ko lang tong mga news natin na to kasi medyo importante to para sa susunod na FOMC meeting, kung magkakaroon ba tayo ng rate cuts or rate pause pa rin ba, hindi natin sure. So ito, no, sa mga nung January 11 pa, last month, nagkakaroon tayo ng mga pagtaas ng inflation rate, no. Ito, tumaas ang inflation rate natin ng medyo malaki, no. Ito, medyo tumataas rin to, no. Dito ang sunod, PPI. Nakalimutan ko ang PPI. Ano ba meaning nito? Next one. Retail sales month over month, mas marami ang nakakapagbenta, yung record sales, kumbaga. Retail sales mas marami, ibig sabihin mas malakas ang labor market pa rin, or more like medyo mahal pa rin ang bilihin, no. Medyo mahal pa rin ang bilihin, ang kakalabasan. Di ko alam to, di ko rin alam yan. GDP growth, hindi ko sure kung
kung paano makaka-affect sa ano natin, sa galaw ni BTC. Pero hindi siya pasok sa ano, no, sa forecast na dapat bababa ang GDP growth natin. Since nagkakaroon tayo ng rate hikes dati, expected dapat mababa ang GDP growth, no? So, ibig sabihin medyo malakas pa rin ang pasok ng pera at ang kinakalabasan highly likely na yung inflation malakas pa rin. Tingnan natin sa personal spending, marami pa rin gumagastos sa mga tao. Personal income, ito pangit to, no? Pangit to. Mataas ang spending mo pero yung income mo maliit. No? Doon natin makikita yung mga paghihirap ng mga retails. No? Magastos ka or more like since kailangan mo kasing bumili ng basic needs ng commodities, ang kinakalabasan mas mahal yung commodities na pagbili kaysa sa nakukuha mong pera, kaysa sa wage mo, kaya sa salary mo, no? So medyo hindi magandang sign 'yon, no? Parang nag-i-indicate ng some sort of potential recession, hindi natin sure, or longer rate pause kumbaga, or yung interest rate natin mas matagal na 5.25 ba o 5.5 ba, nakalimutan ko na. Basta nasa mga 5% ang interest rate natin ngayon, no? Around doon. Okay, so hindi maganda 'yun para sa retail, no? Etong mataas na bayarin pero yung income mo maliit, no? Ang next natin, ito nga, JOLTS job openings. Marami pa ring trabaho pero yung bayad sa'yo maliit at yung mga goods, mga commodities mahal. Okay? So, generally, papasok yung pera pero at the same time, ang inflation tataas, no? So, tingnan natin sa iba. Nagkaroon pala ng FOMC meeting, so rate pause pa lang ginawa nung Feb 1. So rate pause, no, okay pa to. Rate pause. So last time, no, siguro mga December ata yun, or mga December, no, marami nang nagsasabi siguro sa mga first quarter ng 2024 magre-rate cut na tayo, no. Pero eto, February 1 na, 5.5 pa rin, hindi pa rin tayo nagre-rate cut. So, ang next natin, hindi ko alam yan. Non-farm payrolls. marami pa rin nababayaran ng mga tao. Malaki-laki pa rin ng ano. So, ang expected forecast 180. Yung previous 333, no? So, lumaki pa more than sa previous pa, no? Napakalayo sa forecast. No, ang unemployment rate ganun pa rin, hindi siya dapat tumataas ang unemployment rate, no, kapag gusto nating mapababa ang inflation. Pero ayun nga, kailangan ganun talaga, no, para bumaba mas mabilis bumaba ang inflation. Kailangan talaga may mga mawawalan ng trabaho na mga workers, no, kumbaga. Pero yun nga, malakas pa rin ng mga labor market, no, yung mga workers natin malakas pa rin, which is hindi ka parang conflicted feeling yun, no, na gusto mong malakas yung workers mo pero at the same time hindi maganda sa economy. So wala na to siguro. So nakakita tayo ng napakaraming indication na ng inflation at least outside sa crypto. Kung sa economy lang, nakakita tayo na napakaraming indication na parang hindi humihina yung inflation. Bakit kaya ganoon? Hindi humihina yung inflation. So, doon natin mapapansin si DXY. Kaya most likely, kaya siya nagpapump dito sa mga part na to. Kasi yun nga, si inflation parang ayaw bumagsak, no? Ayaw lumabas dito ni economic events. So, wag na yan. So, ayun lang gusto ko ipakita na medyo nagdadalawang isip ang mga tao sa potential bullishness, kasi hanggat may inflation tayo, hindi magpiprint ng pera ang Fed, no? Hindi sila mag-i-stimulate ng spending power sa tao. So nagkakaroon tayo ng ganyan kunwari sa COVID dump, no? Nung nagkaroon tayo ng COVID dump dito, mayroon tayong printing ng pera. So ini-stimulate yung spending power ng mga tao para magkaroon ng emergency spending power para sa kunwari gamot mo, sa vaccine, mga ganon, tapos kung ano pang mga lockdown na ganon.
kailangan ng pera, no, bigla-bigla. So kaya sila nagkaroon ng money printing dito. Kaya din nagkaroon tayo ng malakas na bull market dito, no. Malakas na pump, sorry. No, so dito kapag ang interest rate natin magstay, doon papasok siguro yung delikadong stage ng recession, lalo na yung mga recent news natin hindi nagpapakita na magandang sign for interest rate. So last one lang para sa para sa mga hindi pa nakakita nito. Excuse me. So sa BTC ang pinaka excuse me. Ang pinaka niya lang. Ano ba tawag dito? History niya lang ng rate cuts. So paano ko ba to? Logarithmic naman tayo. So sa history ni BTC, ang pinaka-experience niya lang ng rate cuts ay yung yung COVID dump, no? Ito yung COVID dump, no? Yan. Then after nito puro pump to, no? Mapapansin natin, no, na magkakaroon tayo ng mga dump sa papasok ng rate cuts, no? Papasok ng rate cuts, at every time na flat tayo dito, ito pump to, no? Itong nasa ilalim na to, puro pump yan. Maliit lang to kasi hindi naka-logarithmic tong BTC, pero kaya nga dito sa mga part na to, no, makikita natin flat na naman to, puro pump to, no? Then ganun din ulit, makikita natin, no, every time na papasok tayo ng some sort of rate hikes, ito, no, papasok ng rate hikes, dun din tayo nagtatop sa mga push-ups natin, no, sa mga bullish moves natin, no. So ganun din dito, no. Ito hindi pa natin sure ang problema, no. So nagkaroon ng rate hikes, bumagsak, no. Pero makakita tayo ng some sort of recovery. So hindi natin sure kung yung recovery ba na to pa bull market or recovery lang bago tayo bumagsak na naman. Hindi natin sure. So isa pa, since wala tayong data sa BTC, kasi baby pa sa BTC, no, sa S&P 500, SPX, makikita natin yung dalawang bear market niya, or basically yung buong bear market niya dito sa mga rate cuts na to at dito sa mga rate cuts na to. Bear market. Okay? So ABC correction, ABC, then puro pump. Okay? Ganun din dito, no, makikita natin sa some sort of rate cuts natin. Ito, rate cuts to, no? Nagdadump tayo. Sa rate cuts natin, nagdadump tayo. So dito, kaya medyo parang feeling ko, no, mukhang overheated sa S&P 500. Baka mag-ABC correction na expanded flat to. ABC correction na ganyan. Bago tayo magkaroon ng pump dito. Di ko sure, pero feeling ko lang, mukhang may setup kasi, no? Mukhang may setup. Pero hindi natin mapagkakaila na higher, na ATH to, So, generally, kapag ATH bullish dapat. Pero at the same time, kasi sa impulse wave theory, no, meron tayong 1, 2, pwedeng 3, 4, 5 to, no? Pwede ring 1, 2, 3, 4, 5, then meron tayong A, B, C na expanded flat correction. Possible na mangyari yun. Okay? So, ando dun siya, either dun sa dalawang yon na meron tayong some sort of ending structure dito. At least sa inyo nakikita ako, no? Parehas silang may ending structure of some sort. So, hindi natin sure kung fifth wave, then dito pa lang yung malaking bear market, or baka sabihin natin part na to ng bear market na ABC, no, na ganyan, tsaka pa lang magpapump. Okay? So, ingat tayo sa BTC kasi yun nga, no. Paano ko tatanggalin to? Yan, tanggalin natin. So, ingat tayo sa BTC kasi medyo medyo marami sa outside ng crypto, sa stock market medyo okay pa siya, mukhang goods pa naman si S&P 500, okay, ATH. So hindi natin siya actually masyadong magagamit as some sort of guide natin kung kung since bullish si S&P 500, that may expect na din natin si BTC bullish, pero bakit kaya parang nahihirapan mag-pump si BTC, no? Lalo na dito sa correctives, hindi naman corrective, more like fib retracement na to, no? Ito dito sa 0.618, then
tumatambay tayo sa 0.5 area, no? Which is typical target ng B wave or second wave na magkakaroon tayo ng ganito, no? Pwedeng 1, 2, actually most likely hindi 1, 2, 3, 4, 5 to, no? ABC correction lang to kung babagsak man tayo. A, B, C ito. Dito sa mga target na to, itong box na to, no? Yan, taka naubusan ako mousepad. Yan, itong part na to, no? So, di natin sure, gusto ko lang kayo maging aware na parang merong topping pattern dito. Coincidentally, si DXY din, may bottoming pattern rin naman si DXY, which is inversely correlated madalas ang ang galaw ni BTC tsaka ni DXY. Kapag nagpapump si DXY, nagdadump si BTC. Ganun din si S&P 500, no? Pero yun nga, si S&P 500, di pa tayo nakakita ng ng weakness, malakas pa, no? So mukhang tinake advantage niya yung etong dump na to ni DXY para makapag ATH si S&P 500. So ingat tayo dito kasi medyo nag-aaroon na tayo ng first break dito. So meron tong parang 5 wave counts of some sort, or baka baka ABC correction lang, AB 1, 2, 3, 4, 5 na C wave. Then meron na tayong isang break dito. Kapag ito sumunod na break na to, medyo tumataas yung probability na magkakaroon tayo ng breakout dito. Okay? So ang next target nito ni DXY most likely dito sa mga area to, mga bandang 106. Okay? Ingat lang tayo, wala tayong trading idea kasi medyo magulo si BTC, no? Trading idea natin ganun pa rin. Ito, marami tayong beses nag-wake up dito, no? Ito. Meron pa rin tayong mga short dito, no? Meron pa rin tayong mga short dyan. So, short lang dito sa mga area to. No, basically dito sa wake up na to. Then, ganun din naman kapag pag bumagsak tayo, meron tayong fib retracement dito of some sort. Nag-ano tayo, no? Nag-382 tayo, pero hindi dapat 382 ang bounce point na ito. So, hindi pa rin pumapasok yung long opportunity natin dito. Most likely, ang long dapat dito pa sa area to, or dito pa sa mga area to. No? So, kung gusto nyo i-trade to, kasi meron tayong some sort of, ano ba tawag dito, horizontal channel dito siguro. Tignan natin, horizontal channel ba to? Parang triangle pattern to. Na ganyan. Mukha siyang triangle pattern, no? Malapit na tong magkaroon ng some sort of break. Di natin sure kung break above or break below, no? So, tingnan natin to kung mabibilang ba natin to. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Dapat magbe-break out to, no? Pero itong point na to, medyo hindi maganda na hindi nag-wake up lang tayo. So, kailangan natin mag-ingat dito. So, ang most likely na ginagawa na ito, baka pa-bearish. Hindi natin sure, no? Baka pa-bearish kasi ito, no? 1, 2, 3, 4, 5 fake pump, at then baka mag-breakdown. Hindi natin masasabi. Pero nga, para sa mga naka-short pa rin dito, no? Dito, nag-TP kayo, congrats. Nag-TP kayo dito sa mga to. Nag-TP kayo dito sa mga to, yan. Ng konti, sabihin natin. Congrats, no? Di pa rin nawawala yung natin dito, yung short position dito sa mga area to, at dito rin sa mga area to, kung nagdagdag pa kayo, no? So, ingat sa trades. Yun lang, GG's boys.